Hindi lang tayo dapat magdasal na ilayo tayo sa tukso. Magdasal din tayo na huwag tayong maging tukso sa iba upang sila'y magkamali at magkasala na higit na mas mabigat ang parusa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa lieg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin." Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya." Tumugon ang Panginoon, "Kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay tempter. Mga kapatid, siguro kinakanta mo minsan, lalo na kapag ikaw ay maraming nararanasang mga temptation sa buhay. Sasabihin mo, "O tukso, layuan mo ako." Lumalayo ba ang tukso? Of course, hindi naman. Kaya nga tukso eh. Lalong lumalapit para tayo'y magkamali, magkasala. Kaya tayo nagdadasal, "Lord, ilayo mo ako sa tukso." Pero alam niyo po ba, sa gospel natin ngayong araw na ito, dadagdagan natin ang dasal. Hindi lang ilayo tayo sa tukso, kundi hilingin natin sa Diyos yung lakas at determinasyon na sana huwag tayo yung maging tukso sa iba. Ito yung binibigyang diin sa ating gospel ngayong araw na ito. Yung tukso talaga nasa buhay na natin, bahagi ng buhay natin yan, buhay pananampalataya, na talagang maraming tukso sa paligid natin at yung bang parang sabi nga, it's like the devil is like a roaring lion looking for someone to devour. No? Parang mabangis na leon na hinihintay ka lang na magkamali, lalapain ka, lalamunin ka ng kasalanan ng tukso. No? At meron pangalawa tayong dapat na ipagdasal. Na hindi lang yung mahulog sa tukso, kundi ipagdasal natin na tayo mismo huwag maging tukso sa iba. Tayo yung nagiging roaring lion, yung mabangis na leon na tinutukso ang iba para magkamali, para magkasala. Binabalaan tayo ng ebanghelyo. Sabi rito sa gospel, mas mabuti pa raw na talian natin ng gilingang bato yung leeg natin at itapon yung sarili natin sa dagat. Ano ibig sabihin nun? Para bang meron itong gustong patunayan at meron itong gustong patungkulan. Kung inyong maaalala ang kwento ni Lucifer, no, na dahil sa kanyang kayabangan, no, dahil sa kanyang kagustuhang ilayo tayo sa Diyos, no, tayo tinukso ng kasamaan. Kaya sila ay itinapon ng Diyos, no, sa impyerno dahil gusto tayong nakawin ni Lucifer sa Diyos. Yung paghulog sa dagat, sa abyss, no, is just like what happened to Lucifer and to the rest of the demons. Angels turned demons dahil sila'y tumalikod sa Diyos.
Kapag tayo ay nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba, tayo ay nagiging katulad ni Satanas na nagiging tempter. Tayo nagiging cause ng pagkakasala ng ating kapwa. Mabigat kaparusahang naghihintay sa atin dahil we become an ally of the devil. It's diabolical kapag tayo mismo ang nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Kaya nga, we have to really pay attention to this, mga kapatid. Tingnan natin baka tayo na yung nagiging sanhi ng pagkakasala ng kapwa natin. Maintindihan ng Diyos kung dahil sa tukso, nagkasala ka. Dahil meron tayong kanya-kanyang kahinaan, no? Pero kapag ikaw na yung nanunukso, ikaw na yung nagiging dahilan para magkasala ang kapwa, mabigat na yan. Why? Kasi nagiging kakampi ka na ni Satanas. Nagiging kakampi ka na ng dyablo. Nagiging kampon ka na ng demonyo. That's why, mga kapatid, napakahalagang pakinggan natin ang mensahe ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Paano tayo makaalis sa ganitong sitwasyon? Paano natin mailalayo ang ating kapwa na nagkakamali, na nagkakasala? Binibigyan tayo ni Jesus ng konkretong halimbawa. Sabi niya, kapag ang kapatid mo ay nagkasala, ang kapwa mo ay nagkasala, ituwid mo. Napakahalaga ng fraternal correction, brotherly or sisterly correction. Huwag mo siyang hayaan sa kanyang pagkakamali. Ituwid. Kapag humingi siya ng tawad dahil sa paulit-ulit niyang pagkakamali, patawarin mo. Dahil kapag hindi mo siya pinatawad, lalo mo siyang pinapayagan at pinahihintulutan sa kanyang pagkakasala. Kapag hindi mo itinuwid ang kapatid mo, lalo mo siyang inihuhulog o ibinubulid sa pagkakasala. And it is equivalent to putting the person in sin. Kaya nga hindi lang yung pag sinasabing tempter, hindi lang ibinubulid mo siya na magkasala dahil sa'yo, kundi yung pagpapabaya mo, hinahayaan mo rin siya sa kanyang pagkakamali at pagkakasala. Kaya nga, sabi nga ng isang philosopher, for evil to flourish in the world, let good men do nothing. Kaya kapag wala ka rin ginagawa, may nagkakamali na, may pagkakamali na, hinahayaan mo lang, then you become an ally of the devil. Kasi hinahayaan mo lang ang isang tao sa pagkakamali at pagkakasala. Siyempre, mabigat din yung ikaw mismo ang dahilan ng pagkakasala. Mga kapatid, let this be a strong warning for all of us. Magkaroon tayo ng pagsusuri ng buhay, tingnan natin, lahat para sa atin, including myself. Baka tayo na mismo, hindi tayo aware na nagiging sanhi na tayo ng pagkakasala ng ating kapwa. Mga kapatid, mabigat to. Mabigat ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng chance, binibigyan tayo ng pagkakataon to reform our lives, to reconnect to God, at maging daan tayo ng pagbabago, maging daan tayo ng pagsasaayos, maging daan tayo ng pagbabalik loob ng ating kapwa at ng ating mismong sarili. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang oras, ang mga pagkakataon ng ating buhay. We still have a chance. And today is a God-given gift. A gift of a new opportunity. Another chance para ayusin yung ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos,
ilayo mo po kami sa tukso at ilayo mo po kami na maging tukso sa aming kapwa. Tulungan mo kaming magpatawad at tulungan mo kami na makatulong din sa pagsasaayos ng buhay ng aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Para po kayo maging updated sa ating daily reflection ng Word of the Day at sa iba't iba pang mga gawaing pang-ibanghelisasyon, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page, YouTube channel at Word of the Day. Ganon din po, pakishare po ninyo sa inyong kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan ang ating Word of the Day videos para kayo ay maging kamanggagawa namin at kasama sa ating media evangelization at online mission na ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kaya sana ho, kayo ay maging ka-mission partner ng Word of the Day. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta.